guys. So, wala nang intro-intro. Ikukwento ko sa inyo yung nangyari sa amin sa buhay. Tsaka yung nangyari sa health ko. Para, lalong-lalo na dun sa mga nagtatanong at tsaka yung mga hindi ko na-replyan sa mga PM nila. Pasensya na kasi parang hindi ko kayang makapag-phone palagi. So, today is September 3. So, hindi ko alam kung kailan ko ma-upload. Pero ngayon ay eksaktong 2 weeks simula nung na-discharge ako sa hospital. So, ayun. Ngayon lang kasi medyo ngayon lang ako lumalakas pa ng kaunti. So, ayun. Nakakatayo na ako lang mag-isa. Pero hindi ko kayang tumagal ng pagtayo. So, hindi ko binibigla yung sarili. So, ayun na nga. Punta na nga tayo dun sa kwento ko. Kung anong nangyari sa amin, anong nangyari sa akin. Yan, ikukwento ko to kasi gusto kong maging aware yung mga babaeng katulad ko na nakakaranas ng mga naranasan ko para at least maging aware kayo. Yan, for awareness din tong video na to. So, yun nga, kung interested kayo, stay kayo sa video. So, ayun na nga, nag-plan kami ng vacation ni Jaylor. Siguro mga ilang months na to. Parang almost 1 year na namin itong planan na vacation na namin na to. For our second wedding anniversary na mag-celebrate nga sa Bohol. Ayun, umalis kami ng August 6. Okay naman lahat. Actually, medyo may nararamdaman na akong pain. Pero hindi ko siya masyadong iniinda kasi kaya ko hindi naman ganun kasakit. May baon naman ako pain reliever. Tsaka, prior na umalis kami, nagpa-check up naman muna ako. So, pwede naman. Pinayagan naman ako ng doktor ko na umalis. And then, nag-fly na kami doon. And then, no August 7, nag-tour kami. Madami kami napuntahan. Buti na lang, madami kami napuntahan. Siguro yun din yung napagod ako masyado. Then, yun nga, pagka-uwi namin, medyo napagod-pagod na ako. Kaya doon lang kami sa restaurant ng hotel namin na nag-dinner. And then, after nun, plano pa sana namin mag-swimming kami. Kaso, napapagod na talaga ako. So, nag-decide ako na, sabi ko kay Jaylor na, sige, mapapahinga na lang ako. Ikaw na lang kung gusto mo mag-swimming. Diyan lang naman sa tapat ng room natin yung swimming pool. So, swimming ka, or kung gusto mo, sasamahan kita doon ako. Pero hindi ako mag-swimming. Uupo na ako. Tignan lang kita or videohan kita. Kaso ayaw niya kasi yung ganun yung siya lang yung nag-activity tapos hindi naman ako kasama. So, ginawa namin, nagpahinga na lang kami ng maaga para for tomorrow kasi August 8, may plano kami nga na pumunta sa isang resort sa Oceanica. Nag-book ako doon para doon kami mag-celebrate ng anniversary. And then, after nun, yun na, nagising ako ng bandang 4 a.m. ng umaga. Medyo sumasakit yung puson ko. Yun yung nararamdaman ko kapag meron ako. Pero, hindi ko na-expect na ganun yung nararamdaman ko kasi hindi ako pwedeng magkaroon kasi nga nagpipills ako ng tuloy-tuloy. So, nagkakaroon ako ng gamutan with my OB-GYN. And then, yun nga. So, nag-take ako ng pain reliever. Then, humiga ulit ako sa tabi ni Jaylor. 4 a.m. yun na. Tapos, hindi talaga nawawala yung sakit. Inaantay ko. Parang 8/10 pa lang yung sakit mo. So, kinakaya ko pa. And then, pinipilit kong matulog para pagkagising ko wala na. Hindi ko na talaga kaya. Mga bandang 5:30, 5 a.m. Nag-ano na ako na hindi ko na kaya yung sakit. Dalhin mo na ako sa hospital para maturukan na nila ako. So, usually kasi ganun yung ginagawa namin. Kapag may sakit ako sa puso, dadalhin ako sa hospital and then, tuturukan ako. Yan na nga, itong video na to, tatakbo niya na ako sa hospital. Buti na lang accidentally na video. Ouch! Ouch! Hospital, please! Bakit? Gosh! Ow! Ilang minutes. And then, nung makadating na kami sa hospital, ayun na nga. So, kailangan ko ng pain reliever. So, hindi ako buntis. Kailangan maturukan na nila ako agad. Sakit na ako. Yun lang yung paraan para mawala. Hindi na kasi kaya ng oral. Namimilipit na ako sa sakit. 10/10 na yung sakit. So, ayun.
Then, after few minutes na, tinurukan na ako. So, sa isip ko na after an hour, after 1 or 2 hours, mawawala na yung sakit. Kasi mabilis ang epekto yun. Mabilis ang epekto yung gamot na yun. Tramadol yun. May effect na yung gamot. So, may epekto. Wala. So, medyo nakatulog ako. Kaso, medyo maingay yung kapaligiran kasi nga nasa ER lang kami. Nakahiga ako dun sa open ward. So, nagising ako ng siguro, nakatulog ako ng mga 10 to 20 minutes. And then, pagkagising ko, wala na yung pain. Na-injectan lang ako dyan ng pain reliever at medyo tumatalon na. Kaso bigla nila akong dinextrose kasi taas ng lagnat ko. Ayoko pa magpalagay ng dextrose kasi nga sabi ko, madi-discharge din kami after lunch. Kasi nga nasa isip ko pa rin na magiging okay ako at pupunta kami dun sa resort na pinareserve namin. Pero tinawag na dyan si Jaylor, kinausap siya na kailangan akong i-admit. Pinipilit ko ulit matulog. Parang yung pain, nagpro-progress. Parang ngayon, buong abdomen ko na, whole abdomen ko na yung masakit. So, nakahingi ako ng ng hot compress, baka kasi kailangan ko ng hot compress. So, hindi kaya ng hot compress, hindi ko kaya lagyan ng hot compress kasi ang init na nga. Tapos nilalagnat na ako. So, binigyan ako ng paracetamol, so whatever. And then, ang taas ng lagnat ko, 39.8. Sobrang taas ng lagnat ko. So, ibig sabihin may infection nga. And then, after nga, kinausap niya si Jaylor na kailangan i-admit ako. So, ako bilang nanghihina, hindi ko mapigilan si Jaylor na huwag ka magpapa-admit kasi kinabukasan, flight natin. Tsaka, nasa isip ko pa din, tayo ito, 12 noon, lalabas tayo dito para magpunta doon sa binook nating resort. Yun pa rin yung nasa isip ko kasi anniversary namin. Papapayag. Pero, yun na, kinausap na siya na ewan ko kung ano yung naging usapan nila. Pero narinig ko na lang na sumasang-ayon siya na, sige, admit na ganyan-ganyan. So, wala na ako nagawa kasi nakahina na ako. Yung sakit kanina ng puso ko, mas dumoble siya. Kung may 20 over 10, parang ganun na yung parang may himatay na ako. Halos hindi na ako makagalaw. Yun nga, nakapag-decide na i-admit na ako. Kaya, inakyat muna ako sa taas. Tapos, siguro mga after an hour, binili na ako ni Jaylor sa mga nurse. Iniwan na muna ako para kumuha ng mga gamit. Kasi sabi ni Jaylor, sige, 1 day lang naman yan. Pagbigyan na natin. Bukas uuwi tayo. Tapos, sige, kailangan natin bukas kailangan natin makauwi ng Manila. So, yun guys, nakakalungkot na pangyayari. Na-hospital si Joanne. Umuwi lang ako para kunin yung mga ibang gamit na kailangan niya. Dapat papunta kami ng saan ba yun? Basta may pupuntahan pa sana kami. Sa kasamang palad, sumakit yung puson niya. Kaya need siyang i-admit. Ngayon babalik na ako. Pupunta na ulit akong hospital. Puntahan ko na siya. Yun, so ngayon guys, di ko kasama si Joanne. Tataka kayo kung bakit. Kasi kagabi sobrang sakit ng puson niya, halos di siya makatulog. Kaya kaninang umaga dinala ko na siya sa hospital, sa emergency. Ngayon umuwi lang ako para kunin yung mga iba niyang gamit. Ayan, mga pamalit, tsaka mga charger namin kasi madali na ako papunta dun . Tapos ngayon pabalik na ulit ako sa hospital. Pala anniversary namin, grabe. Kung kailan anniversary, dun pa sumumpong yung yung sakit ng puson niya. Pero
dun sa mga nakakilala sa kanya na grabe talaga sumumpong yung puson niya. Parang may himatay. Kaya pag nasumpong yun, diretso talaga kami sa emergency. So mamaya na lang ulit pag punta ko sa ospital, tignan natin kung anong yung status niya. Camiro Hospital. Agad oh. Agad tabi ng hospital. So guys, akit na tayo. Tignan natin si John. Tapos kamusta? Dito lang. So yun guys, dito na ako. Yan na siya. Hindi kinaya ng kipay niya. Ay, ng puson pala. Sobrang sakit. Naglakad lang ako. Basement to. Hanggang 4th floor. Ano sabi mo sa kotse? Ano sabi ko sa kotse? Tignan mo kulay na yung kotse. Ha? Ano kaya mo? Ito? Sarap. Hmm? Wala kutsara? Ayan na guys. Hindi ka naubos eh. Si Madam di kanaya ng kipay ng ospital. Share tayo. Nag-skyflex na ako. Grabe guys. Gutom na gutom si Madam. Hindi lang sa mga tayo kanina. Grabe sakit. Ang inabot ni Madam. Pero okay ka lang ngayon. Dapat pa din. Ano sa trip pumunta na sa dito? Tanong mo nga. Na? Paano makauwi tayo? Sulitin mo muna yung isang araw mo. Hmm? Grabe, kita na naman tayo. Kasi, diba, ano mo lang tubig. Sanay. Kano bumili ka? Guys! Tama mo yung camera. Ulta, pangalawang dextrose. Gosh. Tatlong dextrose lang nakasak sa akin. Short trip lang naman yung from here to Naiya. One hour more or less. Tapos sa airport, hindi naman masyadong malayo. So, okay lang. Hindi ako masyadong So, ayun na nga. Okay na nga. Kapag lumabas yung mga resulta ng mga laboratories sa Bohol. And then, sabi ng doktor, hindi kami pwedeng ma-discharge. Kasi nga, yung case ko is delikado kasi may obstruction daw dun sa intestine ko. So, syempre nagpapanik na naman ako. Pag sumasabay yung panic ko, parang lalo siyang sumasakit. So, pahiga tapos patayo. So, ito yung pahiga, ito yung patayo. Kita mo to? Ganito? Tinatawag namin yan na step ladder. So, it signifies, sa basa ko lang, it signifies na may obstruction talaga. No? Hindi, actually, dapat i-refer kita na surgeon. No? Knowing na, uuwi na kayo, tapos ang official result niyan, sa initial na basa ko lang, no? Yung basa ko, obstruction talaga. Initial na basa.
Yung official na basa, mamaya pa. Ano So, oras po? mamaya pa. Actually, after lunch, afternoon. Kaya, nagpa-help na ako ng kaibigan kong surgeon na hindi affiliated dito. Nag-send talaga ako. Ano sa tingin nyo? Sa opinion nyo, ano yung tingin nyo? Obstruction talaga. No, so, nakatayo ka na since yesterday? Nakatae po kaninang 2 a.m. 2 a.m. So, if ever ganun, so, it means nakatayo ka, hindi siguro obstruction, pero masakit pa rin yung tiyan mo. Tapos nag-fever ka pa. Okay lang actually, hindi talaga okay sa akin. If yung condition mo ganito, tapos ano yan? Magpa-flight. Yes. If ever talaga gusto niyo, actually, ano yan, I can relate, no? So, if ever mag-sign kayo ng waiver na punta kayo, uwi na talaga kayo, okay lang. But, wag na kayo umuwi sa inyo. From airport, diretso sa hospital. Sige po. Ha? Diretso talaga sa hospital. Wag na kayong dumaan pa kahit saan. Okay po. Okay sa'yo. Nakakalakad ka lang? Nakakalakad naman po. Okay, so etong mga film, dalhin nito, okay? Tapos magpa-photocopy kami ng laboratories, ha? So, again, sa initial na basa ko, dalawa sa spot is parang obstruction para sa amin, no? But, nakatayo ka naman kanina. So, kasi if ever obstruction talaga, hindi ka nakakatayo kasi obstructed, no? Pero yung masakit, Yung buo pa din po. okay. Tapos may fever, nag-fever ka pa, no? So, again, professionally, hindi ka supposed to be uuwi, okay? Hindi ka mag-discharge. So, mag-sign ka na ng waiver, uwi ka, sakay ka sa flight nyo, sakay kayo sa flight nyo, but wag na kayong umuwi sa inyo, ha? Diretso na sa hospital, okay? Sige. Kasabi ko yung husband mo later if ever... Balik na rin ako po siya. Saan po yung hotel nyo? So may panglaw pa po. Panglaw pa? So matagal-tagal pa? 30 minutes. Saan niyo po kayo pupuntahan daw? Aha. Ay, wala. Nandito lang ako sa hospital. Mag-rouse na muna ako sa ibang patients ko. Okay? Okay po. Sige. Balik na ako, ha? Sige po. Mga 30 minutes siguro nandito na po. Okay. Oh my God. Ang sarili ko. Sinasabi ko kayo dito, maganda yung flight natin. Kailangan natin umuwi. Napakiusapan niya yung doktor. So yun, pinapakausapan ng maigi ni Judah yung doktor. Nung time na yun, wala siya. Kasi nakinukuha niya yung mga ibang namin. Ayaw ko payagan ko. Pero nagmamakaawa ko ito. Doon na naman magpapagalit kasi hindi pwede dito sa Bohol. Hindi pwede ma-admit ako dito matulog. Hindi ako pwede dito ma-operahan. Kasi yun yung sinasabi niya, kailangan mag-proceed agad sa surgery. Kasi delikado na ito. TV no, tingin. Agad na yun. Wala pa kayong bakal dito sa wala pa. Merienda mo ko niya. Sorry ka ate, uy. Sige ka. Ito ba yun? Ito po, ma'am. Ito ka? Opo. Pakita mo kay kuya. Yun tama ba? Pinakita niya sa'yo? Yan pa. Ba. Guard! Kaya lang? Okay. Thank you, kuya. Ay, thank you, sir. And then, na-discharge na kami totally. Trinay namin dumaan doon sa binok namin nga yesterday. So, daan lang, tinignan lang namin para at least hindi naman masayang yung booking. Guys, nandito na kami sa airport. Sapatos lang kami. Kasi malamig sa airport. Piniretoy na rin namin yung kotse. Nakakauwi na kami.
Attendance will be voluntarily provide their various bags to the passengers. Kasi ang flight pa kasi namin is 7:55. So, na-discharge kami sa hospital ng 3 p.m. So, dumaan kami doon sa... Kasi malapit lang naman siya. Parang 5 to 10 minutes away lang sa airport tapos yung Oceanica. So, dumaan kami doon sa Oceanica. Nag-order kami ng drinks. Nag-order siya lang pala ng drinks kasi bawal ako. So, ako nag-request lang ako ng hot water. Then, picture. Yung makulit pa rin no? Pero binilin sa amin ng doktor na dumiretso na. And then, after noon, pumunta na kami sa airport. Maaga kami pumunta. Siguro mga 4:30 pa lang. Nandun na kami sa airport. And then, ayun, may nakakita sa amin na nilagay ko na pala sa ko doon na kailangan ko ng special assistance. So, pagdating ko doon, inopera na ako ng wheelchair. So, inassist ako. Nag-assist sa amin. Ang bait niya kasi yung flight namin is 7:55 pa. Tapos, may flight doon na pang 5:10 p.m. So, nilakad niya doon sa boss niya na baka pwedeng isama na kami doon sa 5:10 p.m. Kasi andito na kami kaysa magantay kami ng 7:55. Kaya yun din yung reason ko kung bakit doon ako nagantay sa Oceanica para at least medyo refreshing. Pero buti na lang, medyo sabi ko kay Jaylor na parang tara na sa airport na tayo. Parang baka manghina ako kasi parang nararamdaman ko parang nawawala-wala na effect ng ng gamot. So, pumunta kami sa airport. And then, after nga nun, yun, naging smooth naman. Naprintan na kami ng ticket. Tapos doon na kami uupo sa ewan ko ano ba tawag doon? Yung basta, may special doon sa upuan para mauuna ka sa lahat. And then, may kumontrang isa, yung supervisor ata nung Cebu Pacific. So, kinontra niya yung mga tao niya. True call lang naman. Pero lahat ng staff doon, mababait. Lahat sila gusto na kami paliparin. Kasi nga, prininta na kami ng Prininta na kami ng ticket Siguro, nagkaroon kami ng discussion doon. Mga 2 to 3 minutes lang naman. Mabilis lang naman. Kasi kailangan namin mabilis sa discussion. Kasi, lilipad na yung alas 5 na lilipad na yung, tinatawag na yung pangalan namin sa airline. Lilipad na yung aeroplano. So, kailangan na namin makalipad. And then, after nun, yun na nga, sabi ko na hindi na kami nakahingi ng mga gantong requirements sa hospital kasi nga nagmamadali kami. Ayan, pinakita naman namin sa yung medical tapos, nakita mo naman, kaya ko naman, tapos 1 hour lang naman yung kesa dito mo ako pag-stayin. Pag dito ako nag-stay sa lugar nyo, tapos dito pa ako napahamak, di mas malaking cargo, siguro napag-isip-isip mo. Pero hindi niya pa rin inako. Ang sinabi niya dun sa staff niya, sige, ikaw ang magdesisyon. Yung staff na yun, dun na ako nagalit-galit. Pero hindi yun yung nag-aalalay sa akin. Tapos sabi niya, sige, sa akin to. So, sobrang nag-thank you ako dun. Sabi ko, sorry, pasensya ka na sa naging attitude ko. Ayun, so, nakalipad kami, dating kami sa Manila ng siguro mga 8:30. And then, 8:30 noon, sinundo kami ni Papa Larry sa airport. And then, pagkasundo sa amin, sinunod namin yung doktor na kasi talagang parang emergency talaga. Nararamdaman ko naman emergency talaga kasi sakit. So, yung nasa Manila na kami, actually, nasa aeroplano pa lang kami. Sobrang masakit na. Nanghihina na ako. Nawala na yung lakas ko. Nawala na siguro effect ng gamot. So, nung bubiyahe kami, papuntang Adventist, parang hindi lang 10/10 yung sakit. So, ayun, na-emergency na ako doon. Binigay namin lahat ng result. And then, ayun nga, sinabi ko sino yung OB ko doon. So, yun. Sila yung nag-asikaso. Then, ayun. Kailangan nga akong i-admit.
Yun yung nangyari. Then, ayun nga, August 9 ng gabi, na-admit na nga ako doon sa Adventist. So, inakit na ako sa room ko. Sa emergency, tinurukan na muna ako sa ER ng remote. So, wala nang test. Tinurukan na nila ako agad kasi kailangan ko na. Tsaka na, ano ko na yung doktor ko. So, nabili na niya. So, naturukan na ako agad ng pain reliever. So, medyo kumakalma na yung yung chan ko. Pero masakit pa din. So, yun na nga. After an hour, inakyat na ako sa taas. And then, pagkakyat sa akin sa taas, admit na. Ayun na, tuloy-tuloy na yung na-admit na ako. Tapos parang, pag nasa hospital ka talaga, parang mas nanghihina ka. Sobra, parang nandun lang, parang hinang-hina ako. So, ilang days ako doon na admit. So, na-confine na nga ako nung gabi ng August 9. But then, parang madaling araw na yun, parang August 10 na. So, kinabukasan nga ng August 10. So, kailangan na makahanap kami ng pwede akong CT scan ng whole abdomen with contrast. So, dahil Saturday, Sunday, mahirap maghanap kung saang hospital ang meron. So, ang nakita namin, which is dun nga sa Manila Medical Hospital, so, dun kami, August 11, dun ako CT scan with contrast kasi nga sira daw yung sa Adventist. Dati meron sila na kapag ganun na ako dati. Pero ito yung ang sakit-sakit talaga nung, yun yung trauma ko na gawin ulit sa akin. Sobrang sakit ng CT scan ng whole abdomen with contrast kasi may in-inject sa'yo sa vein ko. Alam mo, lahat pa ito namamaga pa kahit 2 weeks na masakit pa din yung mga veins ko. May in-inject ko na dapat yung inject niya, di ba pag may pinasok sa ugat mo na tuloy-tuloy, na ang bilis talaga ng flash. Sobrang sakit. After noon, tapos ang lamig pa ng face. Kaya papasok ka, tapos pipigilan mo, hininga mo. Basta may instruction dun kung sino man yung mga nakapag-CT scan na. So, alam niyo yung pakaramdam. Pero yun sa akin, sobrang sakit talaga kasi with contrast siya. So, habang pinapasok ako sa loob, ini-injectan ako ng napakabilis na pag-flash. So, after nung matapos ko nun, nanginginig ako. As in, yung nanginginig talaga. Then yun na naman yung cause kung bakit nilagnat na naman ako sa pagdating naman ng hospital. Nang pagbalik namin nga ng ilalagnat na naman ako, taas na naman ang lagnat ko. Diyos ko. And then, nakita nga nila doon na yung endometriosis ko, lumalaki siya. So, alam ko na may endometriosis talaga ako. Kaya nga nagpapa-OB ako. Every 3 months ako nagpapa-OB. Kasi nga, kinocure namin. So, yung left ko dati, yung kinocure, yung PCOS lang. So, okay na siya. Cleared na yung left ko. And then, nung January nga, natong January 2024, na-detect na meron ako endometriosis. So, ang endometriosis kasi, napakahirap niyang ma-detect, lalo na kapag maliit. So, as of now, yung size ng endometriosis ko is 7 cm. So, medyo malaki na siya. And then, ayun, nakita nga nila na lumaki nga, naging 7 cm na siya, from 5 cm nung nakaraang buwan, July lang yun lumaki siya, naging 7 cm na siya. And then, after noon, sinabi sa amin na kailangan ko, kinabukasan naman, i-colonoscopy. So, yun, another bayad na naman. Ang mahal ng CT scan, mas mahal yung colonoscopy. So, yun, mag-undergo daw ako ng colonoscopy. So, mag-undergo ako ng colonoscopy, ang ginawa sa akin, alam niyo, medyo after kong ma-CT scan, tapos nag-subside na yung yung lagnat ko, medyo okay na yung pakiramdam ko, pero yung pain nandun pa din. Okay na yung pakiramdam ko, parang kinakaya-kaya ko na. Then, eto na naman, iko-colonoscopy na ako. So, kailangan malinis yung tiyan ko, yung bituka ko. So, alam nyo ba, ilang beses nila akong pinasakan ng suppository. 3 beses. 9 p.m., 2 a.m., tapos 4 a.m.
So, wala akong pahinga noong oras na yun. Kasi gigisingin nila ako, papasakan ako ng suppository. So, hirap na hirap ako. Alam nyo, sobrang antok na antok ako. Umiiri-iri ako sa diaper. Diniaper na lang ako ni Jaylor para hindi na ako patayo-tayo. So, alam nyo, napakahalaga na meron kayong support system na handa kayong alagaan. So, saludo ko dun sa asawa ko. So, yun, kasabay ko siyang halos walang pahinga nung time na yun kasi kailangan kong ilabas lahat ng pupo ko sa katawan kasi hirap naman ako talagang pumupo. Pero, ano nga, nung napupo na ako, na wala na, yung 4 a.m. wala na akong malabas. As in, talagang wala na, hinang-hina na ako. And then, ang tulog ko lang, syempre, 4 yun, parang ang atake sa akin hanggang 6 a.m. Ano ako, pa CR ako. So, parang kasi hindi siya makaya ng sa diaper ako. So, pinipilit kong tumayo. Tumatayo ako. And syempre, yung nai-istorbo ko siya, si Lindor. Gumising kasi nga hindi ko kaya talagang tumayo pa. Kailangan ko may alalay sa CR. Tapos, syempre, magayong mga kamay ko. So, siya yung maghuhugas sa akin. And then, yun. After, kung malinis na nga, so, nakatulog na ako mga 6:30, 7:30, gano'n, or 7 a.m. nakatulog. Ginising na ako, so wala akong pahinga. Ginising na ako kasi, ng 8 a.m. kasi, yun na, ipokolonoscopy na ako ng 8 a.m. So, kinuha na ako, pinasok na ako sa operating room, and then, kailangan ko ng colonoscopy, tas yun, sabi nila masakit ang anesthesia, pero hindi ko na naramdaman. Alam mo, pagkaturok sa akin ng anesthesia, wala na, hindi ko na alam kung ano nangyari. So, medyo matagal yung yan. Parang 8 ako pinasok doon. Tapos na kami mga 10. So, ayun, nakita naman agad yung result kasi yung doktor ko lang din naman. Isa sa mga doctors ko. By the way, pala 4 yung doktor na nagtitingin sa akin. 2 OB, yung isang OB, yun yung attending physician ko talaga. Tapos yung pangalawang OB, siya yung may specialista sa endometriosis. Siya yung mag-surgery if ever pwede. Tapos, gastro, and then, surgeon. So, si gastro yung nag-colonoscopy sa akin. So, after nga nun, colonoscopy ako, medyo umokay naman yung ano ko. Pero drogy ako. So, nakapagpahinga ako. Drogy ako. No? So, pagkadating ko ng pero ginigising nila ako. Kailangan ako kasi magising ako. So, nagising ako ng about, like, parang 30 to 1 hour. And then, pagkadating ko ng room ko, nandun na ulit. So, bagsak ako. Tinulog ko. Ang sarap sa pakaramdam na matutulog ka na hindi ka na magpipilit matulog. Kasi nga, parang kasi ngayon ko parang pagod ako doon or drogy pa din ako sa anesthesia. And then siguro nung nawala na yung anesthesia, yun, nagising na naman ako, hindi na naman nawala yung sakit. And then, nung colonoscopy ako, yung sakit naman niya is manageable naman. And then, nung kinabukasan, nilagyan daw ulit ako ng suppository kasi hindi na ako makapupo. Alam niyo ba, sumama talaga yung tiyan ko. Sumakit yung puson ko ng sobra. As in, sumasakit yung puson ko. Tapos dinudugo ako. Sumasakit yung puson ko. Sobra. Ano yun, hinang-hina ako kasi gano'n lang ako kinakain eh. Yun pala, wala akong kinain doon na. Puro dextrose lang. Wala din kahit water. Sobrang sakit ng puson ko. Ininjekan na ako ng tramadol. Ang tramadol yun yung pinamatasan. Ininjekan ako. Hindi umeffect. Wala talaga. Kasi dapat effect na yung 3 to 5 minutes eh. So, tawag ko sa nangangawa na kay Jaylor pati kay ate. Sila kasi yung bantay sa akin. Pero injekan niyo ulit ako. Sobrang sakit. O kaya, patulugin niyo na lang ako. Gusto ko na lang matulog. Sabi lang, anesthesiology yun. Anesthesiology na naman ako. So, yun. So, tinaas yung dosage, parang Kipes na ata yung Kipes. May in-inject sa akin na parang ina-alternate na sila ni tramadol para mawala. So, ilang hour na akong balik. Parang 2.5 days akong ganun. Kaya napatagal kang pakakanya sa hospital.
Tapos yun, diniscuss nga sa amin habang sumasakit yung puso ko. Diniscuss sa amin, lumabas na nga yung result ng colonoscopy. Ang result ng colonoscopy is hindi ako pwedeng operahan. Kasi sobrang hirap nung situation ng sa akin. Kasi yung endometriosis ko, yung cyst ko, dumikit siya sa bituka ko. Hindi kayang operahan ng mga surgeon ko. Yun yung nakakalungkot doon. Kasi, una, wish ko, sana hindi ako ma-operahan. Pero, yung sobrang sakit na nararamdaman ko, na gusto ko nang matanggal. Wish ko na sana, nung na-accept ko na kailangan akong operahan. Biglang hindi na ako operahan kasi nga, sobrang rare, sobrang hirap ng case ko. Lahat ng doktor ko, hindi sila pumayag na ma-operahan ako. Kasi ito daw yung possible na mangyari. Possible na mangyari is, pag inoperahan ako, to sobrang dikit talaga niya. Possible na mabutas yung bituka ko. Yung bituka daw kasi natin is, sobrang nipis lang niya. Sobrang nipis niya. As in, konting lang, parang kahit yung kuko mo, pwedeng mabutas mo yun eh. Maano mo lang na matalas mo. Kasi ito mangyari doon. So, yun. Mahirap siyang maremedyohan. Possible na, yun nga, pagka pupupo ako, bubutasan ako. So, parang, anong tawag doon? Basta yun, doon ako magpupupo. Or, pag hindi talaga nila kinaya, bubuksan yung tiyan ko. Tapos, hindi kaya, sasarado na lang ulit. Aantayin na lumiit yung cyst hanggang humiwalay sa bituka ko. Ayun yung mangyayari. Kaya, ang desisyon ng mga doktor ko is, yung medication muna ako sa bahay. Tapos, yun nga, yung GnRH, ini-inject siya every month. Yun daw yung isa sa mga pagpalit ng cyst. So, ang kagandahan doon, possible na lumiit siya. Tapos, pero walang assurance na ganun yung mangyayari. Wala ring assurance na humiwalay siya agad. Na pwede na ako ma-operahan. Wala. Parang nila, 3 to 6 months. Yun yung, natin, gamutan. Ang mahal nung injection na yun eh. Every month. Ang mahal nung. Kaya, ayun. Kung yun yung nila decision na, wala naman ako magagawa. So, kailangan antayin yung na humiwalay siya, tapos tsaka ako pwedeng ma-operahan. Kaya, yun. And then, hindi pa rin ako na-discharge kasi uwian na sa wakas. Goodbye 309. Hindi na kami babalik sa'yo. Goodbye, 300,000. Uuwi na. Thank you, Lord. Thank you. So, yun. Kailangan ko na lang mag-medication muna sa bahay. Which is okay para at least medyo nakakalakas-lakas naman dito sa bahay. Pero yun nga, kailangan ko as in magpahinga talaga. Kasi sa akin di naman, hindi mo talaga kakayanin gumalaw din. Ngayon, syempre hindi ko naman inaano na hindi ko kailangan gumalaw kasi masyado ako manghihina. Nagawa ko, sinusubukan ko tumayo tayo. Pero hindi matagal kasi pag matagal, sumasakit siya. So, kung ano lang yung kaya ko, hindi ko pinupush sa limit yung sarili ko na ganito kailangan ng gawin. So, ayun. Yun, sana mag-effect na yung gamot, tsaka kung kailangan talaga ng operation, sana ma-operahan na, matanggal na, mahiwalay na siya sa bituka ko para at least. Pero kasi nararamdaman ko medyo masakit pa din kasi siya eh. Nararamdaman ko medyo inflamed pa din yung intestine. Pero good thing,
nung colonoscopy ako, pinaka natuwa kami is, hindi siya cancerous. Hindi cancerous yung cyst ko. So, yun. Mag-update na lang siguro ako kung ano yung naging ko mangyayari sa akin sa gamutan ko. Ngayon, yun nga, bakit ko nasabi sa mga babae. Monthly kasi ako, sinasakatan ng puson kapag ka meron na ako, nilarek na ako. So, kayo habang maaga, baka kasi hindi na lang yan simpleng dysmenorrhea. So, magpa-check kayo lagi sa OB nyo. Which is ako lagi ako magpapacheck every 3 months kasi nga nagpa-plan na kami na magkaroon ng baby kasi nga lumalaki na nga si Brent. So yun lang guys. Siguro yung mga sunod ko upload hindi muna about sa update sa sakit ko, siguro yung travel muna namin sa Bohol kasi nga hindi ko na siya na-upload kasi nga yung nangyari sa amin sobrang tragic. So yun, bye bye guys. Magti-thank you pala ako. Sobrang thank you sa aking malupit na support system, sa mga nakapaligid sa akin. Sobrang nakakaiyak yung supportan sa akin. Especially sa family ko, sa family ng husband ko, sa pamilya ko din, mga in-laws ko. Sobrang supportive ng lalo ng mama ko, ng kapatid ko. So, sila yung minsan pumapalit nagbabantay sa akin. Sila din minsan yung humahalili sa mga naiwan kong trabaho sa business. So, sila yung sumasabi sa akin. So, thank you. Tapos sa mga syempre yung sa asawa ko, sobrang kailangan talaga ng asawang hindi kayo pagsasawaang alagaan, hindi kayo pagsasawaang intindihin sa pain na nararamdaman mo. Kasi alam mo yun, yung siya na nga lang yung nakakatulong ko, pero minsan nabubuntungan mo pa ng galit, pero hindi niya inano yun, inintindi niya pa rin kung ano yung sakit na nararamdaman. So kailangan talaga, napakaswerte ko sa mga nakapaligid sa akin. Syempre, napakaswerte kung nagkaroon ako ng in-laws na supportive na everyday na dumadalaw sa akin. Sa mga friends, sa mga close, family friends, sa mga ninang at ninong ko sa kasal namin, sobrang hindi man mga nagpunta, pero alam mo yun, lagi silang nakamonitor sa amin. Hindi ko man ma-replyan, pero yan, kasi kay Zaylor sila nag-update, nagtatanong ng update kung kamusta ako. Alam mo yung mga dumadalaw sa akin sa hospital, sobrang nakakapagpalakas sa akin. Kasi alam mo yung feeling ko nasa hospital kayo, parang kulob na kulob kayo. Parang nakaka-depress kasi pagka walang dumadalo sila mamasa, pero ako di ko naramdaman. Hindi lang ako nakapagpahinga masyado, medyo ko lang kaya nakapagpahinga naman ako kasi kahit nandun sila tinutulugan ko sila, pero alam ko nararamdaman ko yung presensya nila. Sobrang thank you sa lahat ng mga dumalaw. Kilala nyo kung sino kayo. Thank you sa inyo. Mahal ko kayo. Kasi sobrang mahal na mahal nyo ako. Tapos, sa mga tumulong financially, thank you sa inyo. Kilala nyo na rin kung sino kayo. At sabi nga naman, kikitain din kami. Siyempre, naglabas na malaki. Pero, kikitain din naman natin yun. Ang bilis naman. Magpapalakas ng tapos go na agad sa mga dreams natin. So yun, babay muna sa inyo. Antayin nyo, support nyo yung mga uploads ko para at least makabawi naman sa hospital bills. Thank you.